Magandang araw mga kaibigan. Welcome back sa Simplehan Lang Natin podcast kung saan ang theology ay hindi kailangang maging nosebleed. Ginagawa nating simple, practical at nakabase sa Bible. Ako si Dr. James Paet. Ngayong araw may tatalakayin tayong topic na sigurado akong marami sa inyo ang makaka-relate. Tungkol ito sa pagiging torpe sa faith. Naranasan mo na ba na mahiya kang aminin na Christian ka? Yung tipong nasa office ka o kasama ang barkada tapos takot kang mag-share ng gospel or magdasal bago kumain kasi baka kantyawan ka, baka ma-cancel ka. Ang tanong, kung naniniwala ka kay Jesus pero takot kang umamin sa publiko, ligtas ka pa ba? May isang kwento sa Bible na eksaktong ganito ang senaryo, nasa John chapter 12 verses 42 to 43. Ito ang kwento ng mga Jewish rulers na naniwala pero nagtago. Ligtas ba sila? O peke ang faith nila dahil duwag sila? Hihimayin natin yan ngayon. Basahin muna natin ang text. Sabi sa John chapter 12 verses 42 to 43 sa Tagalog, gayunpaman, marami ring pinuno ang naniwala sa kanya. Ngunit dahil sa mga Pariseo, hindi nila ito ipinahayag. Baka kasi sila ay ititiwalag sa sinagoga, sapagkat mas inibig pa nila ang papuri ng mga tao kaysa sa papuri ng Diyos. Grabe yung description, no? Naniwala sila, pero mas mahal nila ang likes ng tao kaysa sa likes ni Lord. Dahil dito, maraming Bible scholars ang nagsabi na hindi raw ligtas ang mga taong ito. Tawagin natin itong fake faith view. Bakit nila nasabi yan? May dalawa silang mabigat na argumento. Argument number 1, inadequate faith. Sabi ng scholar na si J. Ramsey Michaels sa Gospel of John daw, may mga instances na ang pag-believe ay hindi sapat. Tinatawag niya itong problematic faith. Sabi niya, ang John chapter 12 daw ay example na ang verse na whoever believes has everlasting life ay may exception. Ibig sabihin, pwede kang maniwala pero kung duwag ka, sorry, hindi ka saved. Argument number 2, ang unwillingness to confess, ayaw umamin. Ito ang mas madalas nating marinig. Sabi ng mga commentators tulad ni B.F. Westcott, ang kawalan ng public confession ay fatal or nakakamatay sa faith. Ang logic nila ay ganito. Ang lahat ng totoong born again ay umaamin kay Christ. Dahil hindi umamin ang mga rulers na to, ibig sabihin, hindi sila totoong born again. Parang watertight yung argument, di ba? Parang walang lusot. Kung torpe ka, impyerno ka. Pero teka lang. Suriin natin kung ano talaga ang sabi ng Bible. Sabi sa Bible, naniniwala tayo na ang mga rulers na to ay genuine believers. Ligtas sila kahit na duwag sila nung time na yon. Bakit? Ito ang mga malalalim na dahilan. Evidence number 1. Ang pangako ng John chapter 3 verse 16. Balikan natin ang pinaka-foundation ng gospel. Sabi sa John chapter 3 verse 16, whoever believes in Him, pesteuo es hoton, has everlasting life. Walang sinabi doon na whoever believes and confesses publicly. Ngayon, tingnan natin yung John chapter 12 verse 42. Ang sabi ni John, many believe in Him. Parehong-pareho ang Greek phrase na ginamit kung saan John 3:16 ay 100% sure na may eternal life ang mga naniniwala. Kaya lang, bakit biglang magbabago nga naman sa John chapter 12? Kung sasabihin natin hindi sila ligtas, parang na natin sinabi na nagsisinungaling si Apostle John nung sinabi niya sa John chapter 3 verse 16, whoever believes in Him has everlasting life. Hindi pwedeng maging exception kasi ang pangako ni Jesus ay para sa lahat ng sumasampalataya. Evidence number 2, ang pagkakaiba ng salvation at rewards. May mababasa tayong ganito. At tanungin nyo, paano yung sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 10 verse 33? Whoever denies me before men, I will also deny before my Father. Nakakatakot yun .
Pero remember, sino ba kausap ni Jesus dito? Mga disciples niya. Dito natin kailangang maging matalino sa pag-aaral. Dito, ang confession o pag-amin ay hindi kondisyon para sa new birth. Ito ay kondisyon para sa discipleship at rewards. Kapag ikaw ay naniwala, anak ka ng Diyos, period. Kung itatanggap mo siya dahil sa takot, may mawawala sa iyo. Pero ano yun? Hindi ang kaligtasan mo, kundi ang karapatan mong maghari kasama niya. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, if we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. Deny us of what? Deny us the privilege of reigning. Pero anak pa rin tayo. Ang mga rulers sa John chapter 12, ligtas sila from hell, sa impyerno. Pero sa moment na yon, bagsak sila sa discipleship. Hindi sila makakatanggap ng salitang, well done, good and faithful servant sa area na yon. Pero pasok sila sa langit. Ito yung evidence number 3. Sino ba ang mga rulers na to? Alam niyo ba na may kilala tayong dalawang tao na posibleng kasama sa grupo ito? Walang iba, si Nicodemus at si Joseph of Arimathea. Si Nicodemus, pumunta kay Jesus ng gabi, patago. Si Joseph of Arimathea naman, tinawag na secret disciple dahil sa takot sa mga Jews. John chapter 19, verse 38. Pero anong nangyari nung namatay si Jesus sa krus? Nung nagtakbuhan ng mga maingay na disciples, sino ang kumuha ng katawan ni Jesus? Sino ang nagdibing sa kanya? Walang iba kundi si Nicodemus at si Joseph of Arimathea. Yung mga dating tuwag, sila yung nagkaroon ng lakas ng loob sa huli. Patunay ito na totoo ang faith nila. Mabagal lang ang process ng pag-amin nila, pero nandoon ang faith. Huwag nating husgahan ang kaligtasan ng isang tao based sa tapang nila. Ito ang lesson na makukuha natin. Ang kaligtasan ay nakabase sa object ng faith, hindi sa tapang ng believer. Ang ruler sa John chapter 12 ay naniwala. Kaya sila ay ligtas. Oo. Naging duwag sila. Oo. Mas pinili nila ang praise ng tao. Kasalanan yon at may consequences yon sa rewards nila sa langit. Pero hindi nabawi ang eternal life nila. Kaya kapatid, kung naniwala ka kay Jesus, hawak ka niya. Ang challenge ko sa iyo ngayon, since ligtas ka na, huwag ka nang mahiya. Aminin mo siya. Ipagmalaki mo siya. Hindi para maligtas ka, kundi dahil mahal mo siya at gusto mong parangalan siya. Sana ay naging malinaw ito sa iyo. Muli, ang theology ay hindi kailangang maging komplikado. Ako po si Dr. James Paet at ito ang Simplihan Lang Natin Podcast. Hanggang sa muli, God bless.